Millions of clap para sa ating CSO, the Awakener, my mentor, Sir Joseph Hill! Mahina ko, palakpak! Yun! Pwede kong palakpakan natin si Kevin Gonzaga. Question, sino po yung first time po akong nakita? Meron po ba? Ngayon. Ayun. Sige po, huwag po kayo mahiya kasi ngayon lang kayo magiging first time. Kasi sa susunod, Second time. second time na yan. Okay? Anong pakiramdam habang pinapanood nyo ng ulit-ulit yung video ng gano'n? Nakakilabot. Dapat umabot ang panahon na nabubuo nyo yung gano'n na script. Yes. Napapalitan nyo yung mukha ko ng mukha nyo. Napapalitan nyo yung experience ko ng experience nyo. Yung results ko ng results niyo. Hanggang isang araw mabuo nyo yung story nyo. Kasi I just started sa industry ng network marketing at age of 20. Wala din pong alam, kapital ko lang po isang napakalaking lakas ng loob. Yun lang kapital ko, lakas ng loob na alam ko darating ang time magbabago din buhay. Kaya right now, itong training na to, pwedeng basahin natin, How Winners Are Created. Ito pag-usapan natin, di ko lang tayo gusto yung just be very, very quick. Na actually, ginawa ko itong training na to when galing po ako ng Cebu. And sabi ko nga, ito din, bago ko po makalimutan lahat ng March po po, sorry, sino pa may grupo sa Hong Kong? Okay, tuloy po tayo sa Hong Kong, ibubang na po namin yung ano, kaya sa mga grupo po doon, after ko po ng China ng 26 ng June, 26 ng June, diretso na po ako ng Hong Kong, kaya may mga grupo po kayo doon, I will be there 27 and 28, nasa Hong Kong po ako. Kung may mga grupo kayo doon, mga prospect, ipakilala nyo, pakausap po sa amin, kami na po ang bahala doon. Kasi dito sa Ascendra, hindi po ginagawa ang business na kayo lang, tutulungan po tayo lahat dito. Okay po ba yun? Yes! Ready na po ba kayo? Yes! Okay, now, how people are created, positive or negative. Ibig sabihin, kung sino po kayo ngayon, it is just simply because kung paano po kayo napalaki. Therefore, kung naturo sa inyo ang ugali nyo ngayon, it's either positive ba kayo, negative po ba kayo, malakas ba loob mo, mahina ba loob mo, lahat yan na ituro lang sa atin. Therefore, kung naturo lang yan sa atin, pwede rin yan din po natin ma-unlearn. Kaya kung ano mga ugali nyo ngayon na gusto nyo, i-maintain nyo, yung hindi ko gusto, pwede natin baguhin. Paano yan? Nobody is born successful or unsuccessful. Lagi itong nagdi-discussion din itong minsan sa network industry na ang leader ba is created or found. End of the day, kahit mahanap mo yung magaling na leader, kung hindi po siya mamomode ng tama, hindi rin po siya magiging create. Makikreate na gano'n. Now, nakikreate ang isang tao in terms of environment. The sad part, reality sa mundo natin, tinuruan po ang Filipino na maging mababa ang tingin natin sa sarili natin. But always remember this, na patunayan, magaling po ba ang Pilipino? Yes! Okay, now, naging magaling ang Pilipino sa lahat ng larangan. Napatunayan na natin yan sa billiard, tayo lang po ang meron Efren Bata. Na kung may GOAT sa basketball, may nag-iisang GOAT ng billiard na si Efren Bata at walang makikipag-debate kahit sinong country kung sino ang pinakamagaling na billiard player. That is Efren Bata. Sa bowling po, meron tayong Paeng Nepomuceno. Siya lang po ang nag-iisa na nakapag-achieve ng 4 na best maging champion ng sunod-sunod na wala pa pong nakaka-break ng record ni Paeng Nepomuceno. Boxing. Nag-iisa na 8 division world title, Manny Pacquiao, wala pa pong nakakatalo na at I think, wala na siguro makakatalo pa ng record na yun. And so on and so forth, ang dami natin, beauty pageant, andun sila Pia, sila, di ba, isa? Catriona, di ba, ang dami. In short, magaling pang Pilipino. Pinaniwala lang tayo hindi tayo magaling kasi kinolonize tayo ng maraming countries. Kinolonize po tayo ng Spaniards, ng Japanese, ng Americans, na nandun ang thinking natin na mahina tayo. Kung sa totoo lang po, we really deserve, kung may mga first world country, mas dapat first world po ang Philippines. Unang-una, napaganda ng Pilipinas kasi in terms of klima. Ang climate natin, wala po tayong snow. Maganda po ang snow sa TV, maganda ang snow sa videos, pero hindi po maganda ang snow pag actual nyo pong nararanasan. Ang lamig, nung naalala ko dati nung nag-Korea kami, pinakamalala yun na sobrang lamig that time, January ata kayo pumunta, maglilima
5 patong ang suot mo. Gaano nakakatawa yung iihi ka lang, ang dami mong ginagawa. Sabi ko, pang bira, ayoko nang pumunta ng Korea ng January. May ano pa kami, yung hip pack na pag nilagay mo iinit, ang daming ginagawa. Ang hirap pa mag-text. Di ba lahat tayo adik na text? May gloves ka, nakatanggal ka pa ng gloves, so para ka lang mag-text. Now, ang point ko, dapat magkaroon tayo ng environment na lahat tayo nagpupush as being successful. Nagkataon ng naging environment before ng Pilipino is really po negative. May mga 30 years old pataas, pwede pong makita ang edad nyo. Sino po mga 30 years old pataas? Okay. Nagkaalaman bigla. Okay. Normally, yung mga kaedaran ko po, 43 years old na po ako, kami po yung generation na medyo mga violente. Kasi umabot po kami sa stage ng mga action star. Ang mga idolo po namin, Robin Padilla, Rudy Fernandez, Fernando P. Jr., Eddie Garcia, yan po yun. Yung mas higher po sa amin, na mas may mga edad na po, mga 50 years old pataas. Ito naman po yung mga madadrama ng sobra. Kasi ang inabutan naman po nito, mga Nora Honor, Vilma Santos, diba? Yung mga bagong generation ng mga Gen Z, ito naman yung YOLO. You only live once. Wala itong pakialam sa ibang buhay, wala itong pakialam sa future nila, basta nag-i-enjoy kami ngayon. Ito yung generation na ayaw magkaroon ng anak at mag-aalaga na lang ng aso. Tama mo ba? Okay. Kada generation, nag-iiba ugali. Because may influence ng environment. May influence ng pelikula, may influence ng napapanood. Kaya nga dito sa network marketing, actually, ang laki po na naging factor ng influence sa akin kasi nagbago po talaga ako sa person. Kasi since galing nga po ako sa batang 90s, na medyo frat wars, gum wars, ang pangarap ko bago po ako mag-networking, maging siga sa isang lugar. Gusto ko, pag isang lugar binanggit, kinakatakutan yan, at ako yung kilala dyan. Yun ang pangarap ko dati. Ang laman ng bag ko, may mga tubo kami, may bernakel kami, may abilisa, may pepper spray, ganun mga laman, may baliso. Yun yung pangarap ko before. But because of network marketing, nagbago yung gusto ko. Sabi ko, parang mas trip ko yung ganitong mundo na masaya lang, nangangarap, nagtatrabaho, kumakausap. Yun ang malaking factor. Kaya sa inyo, kung gusto nyo pong maging successful, hindi ibig sabihin, nasa networking na kayo, nasa Ascendra na kayo, magandang environment ka na. May dalawang environment din po sa loob ng industry. Yung mga tao na goal-driven at yung mga taong marareklamo. At nagbubuo din po yan ng grupo. Pansinin mo dito, meron ba ditong grupo na may mga tampo sa upline? Makikita mo, mag-iipon-ipon din yan sa gilid. At ang dapat na yung mga sama ng loob nila sa upline nila. Tama po ba? May mga grupo naman na talagang masisipag, na gusto nilang mangarap, gusto nilang mangarap. Sino kayo doon? Ang tanong, ano ang direksyon? Kasi naranasan ko nung nagsisimula ko sa network. Naalala ko dati, nung kami nila Elma nila Jackie, kasi pinagbawal ko yung pagdidimik. Kasi mapapansin, gimmick kami ng gimmick, inom kami ng inom, tapos wala naman nagiging production. Sabi ko, itigil na muna natin, hindi naman nakakatulong. Sabi ko, trabaho tayo. May mga iba na ayaw, gusto nilang tuloy pa rin daw, di sila nagsama. Napansin ko, yung mga nagsasama, yun may mga sama ng loob sa mga upline nila. Tingin mo, magsama-sama ang may mga sama ng loob. Sigurado ko, wala yan pag-uusapan na maganda. Tama? Tama. Pinag-usapan, yung mga sama ng loob, araw-araw po, sama ng loob, isang araw, wala na sila. Ganun din po ang pupuntahan kung nandun po kayong environment. Kaya dapat nandun ka sa environment. Anong pinag-uusapan nyo dapat ngayon? Ilan ang attendance mo sa June 30? A-attend ka ba sa June 30? Yes! May direct ka ba? Yes! May kausap ka ba? Yes! Nasubukan mo man lang ba lahat ng product? Yes! Di ba nakikita nyo yung mga... Yun ang magandang pinag-uusapan. Kasi always remember this, where attention goes, the energy flows. Kaya dapat maging careful po kayo. Tatanungin nyo yung sa sarili nyo, sino bang madalas mong kasama? Pag wala yan mga resulta, at gusto mo magkaroon ng resulta, ay iwas-iwas ka muna sa kanila. Nakakahawa ang lagi mong kasama, ayaw mo man sa hindi. Nakaranas na po ba kayo mga babae? Nagsama-sama kayo sa isang hub, yung dalaw nyo magkakaiba, yung isa first week, second week, third week, fourth week. Pero nung tumatagal na kayo, yung dalaw nyo halos sabay-sabay na. Ano nangyari? Ba't pati yung dalaw nyo nagsama-sama?
Kasi kung sinang madalas mong kasama, nag-a-adjust. Kaya nga ang mga matagal na po magkarelasyon, pag lalong close yan at laging magkasama, nagiging magkamukha. Physical feature na yan ha, nag-a-adjust. Ano na lang kaya ugali mo? Pag mareklamo ang kasama mo at nakakatagal ka sa kanya, good news, dalawa kayong mareklamo. Clear? Okay, environment napaka-importante guys. Since ang environment talaga ng Philippines, dinesign po tayo maging negative. It's up to you kung gusto nyo pong baguhin. Pinakasimple, huwag niyong pakinggan yung mga bagay na nagpapanegative po sa inyo. Lalo na ngayon, huwag na natin problema ng gobyerno natin. Kasi end of the day, kung gusto nyo makatulong sa gobyerno natin, pakiusap, maging maayos kayong butante. Hindi mapapalitan ng gobyerno natin kung hindi magpapalit ng maayos ang mga butante. Clear po ba tayo? Yes! Okay, sunod. Anong ginagawa mo ng paulit-ulit? Positive ba o negative? Kaya you need to be clear sa repetition, dapat kung gusto nyo magkaroon ng positive sa buhay, anong dapat mong inuulit-ulit? Positive! Magaling ka ba? Yes! Mayaman ka ba? Yes! Kung meron mang pinakamagaling sa kwartong to, sino? Oh! Kung meron mang pinakapogi sa kwartong to, sino? Sino may pinakamaganda sa kwartong to? Kaya niyo bang sabihin palagi yan? Yes! Paano? Sino ang mayaman sa kwartong to? Eh, paano kung sinisingil ka na ng babayaran mo? Sila yun! Kahit ano pa sitwasyon mo, mag-fix ka sa tingin mo sa sarili mo kung ano ka. Alam niyo po ba, pag sinabing social climber, negative o positive? We are taught that this is negative. But reality po, lahat po ng kakilala ko na social climber, nung estudyante kami, magaganda po buhay nila ngayon. Bakit? Kasi you're claiming kung anong sitwasyon mo. Ang hirap yung maging social climber, nakakapunta ka sa lugar ng mapipera kahit wala kang pera. Ang tawag doon skill. Pag tinignan ka, parang ikaw pa yung mas mayaman sa mayaman. Ang tawag doon skill. There's nothing wrong na mangarap ka ng mataas. Nagkataon lang masyado tayong tinitrim down. Pag mahirap ka, sumama ka sa kapwa mo, paano ka mo mamotivate magbago ng buhay kung ang kasama mo mahirap? Kinakainan mo, kinakain ng mahirap. Pinupuntahan na, o magtataka ka pa, bakit ka? Diba? Simple lang sa akin. Gawin mo, araw-arawin mo yung gusto mo mangyari sa'yo. Kaya, kaya niyo bang sabihin, magaling ka, guwapo ka, marami kang dialects, magiging top 50 ka rin, magiging top 40 ka rin, magiging top 20. Kung kaya nila, mas yun ang inuulit-ulit nyo. Kasi for so many years, anong nauulit natin? Mahirap ang Pilipinas. Walang pera ang Pilipinas. Pinanganak kang mahirap, lalaki kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Paulit-ulit yan. Kaya dapat tapatan mo yan. Kung paulit-ulit na negative, doblehin mo ng paulit-ulit na positive. Pag sinabihan ka, hindi mo rin kaya. Pag mag-isa ka lang, kaya ko yan, kaya ko yan, kaya ko yan. Ulit-ulitin mo lang. Na dumating ang point, ultimo sarili mo, naniniwala na sa'yo. Kasi di ba ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo? Kung sabihin mo nga, magiging doctor. Ikaw mismo natatawa ka sa sarili mo. Bakit ka natatawa? Hindi ka naniniwala eh. Diba nung sinasabihan ka, alam mo, yayaman ka sa loob ng siya. Hindi naman ako dyan. Pinagbubula ko, yayaman daw ako. Diba kasi yun ang napaulit-ulit mong naririnig. Kaya starting ngayon, dapat lahat ng inuulit nyo, positive. So may gawin man yung negative, tapatan mo ulit ng positive ng mas marami. Tama po ba? Yes! Nandun ka, kaya ko ba? Sumagot ka, kaya ko yan. Kasi di ba naalala niyo yung interview sa akin ni RDR, may dalawang wolf sa utak mo, positive and negative na wolf. Sino ang mananalo sa dalawa? Yung lagi mong clear? Yes! Association. Gusto maging top earner, dumikit sa mga top earner. Eh, akala nyo, wala akong kakilala top earner. Di maghanap ka na yun. Tip ko po sa inyo. Nakikita niyo naman yung ranking. Yes! Magbota ka na sa sarili mo. Kung mausap ka na nasa top 50 every month, kahit 5 o 10 na doon, hanapin mo na yung mga pangalan, kausapin mo.
Anong ginagawa mo? Paano mo ginagawa? Saan ka umahanap ng prospect? Paano ka kumikita? Anong package? Kausapin mo sila ng kausapin. Isa lang marirealize mo. Yung kaya nila, kaya mo rin pala. Yung nagagawa nila, kaya mo rin palang gawin. At ang pinakamagandang realization dyan, wala naman palang kakaiba sa ginagawa nila. Kasi minsan we're thinking, ang layo na natin sa kanila, kaya hindi na natin kinakausap. Dapat ang thinking mo, pag top earner yan, ka-level mo lang. Bakit? Kasi top earner yan. Clear? Yes! Kaya hindi po kayo dapat nahihiya sa mga kumikita ng malaki. Bakit? Kasi kikita ka rin ng malaki, top earner eh. Deserve mo maging ka-level sila. Clear? Yes! Sunod, neuroplasticity, ito yung pwede nyo pong baguhin ang sitwasyon nyo, ano man ang sitwasyon nyo ngayon. Ang isang paulit-ulit, parang ito, lang itong in-explain, isipin nyo madamo tong lugar. Kung madamo tong lugar at dito ka laging dumadaan, pagkada daan mo dyan, anong mangyayari dito sa dinadaanan mo? May mabubuhay pa bang mga damo? Magiging color brown ba? Yes. Magiging patag ba? Yes. Magiging mas mabilis mong dumaan? Yes. Yun yung pag-form nyo. Pag inisip mo, marami kang direct. Sa paulit-ulit mo sinasabi, magugulat ka na lang, madali ka na mag-direct. Both positive, negative. Pag inisip mo, mahirap ang direct, walang pag-boosting, walang ganito, gagaling ka rin mag-rason. Whether it's positive, whether hindi pa ba kayo naka-encounter ng mga kaibigan nyo na ang gagaling mangutang? Yung inutangan ka, galit na galit ka kasi hindi ka binayaran, halos gusto mo ng murahin, nung nakita mo, nautangan ka ulit. Ay, ganun po ba kayong kaibigan na sa sobrang galing niya, ikaw na yung ayaw mo na siya makita kasi alam mo, ay, galit ka, nauutangan ka pa rin. Mamimili lang kayo anong talent pinidevelop nyo. Positive or negative. At ang isa man dyan, ang ulit-ulit mong gagawin, gagaling po talaga kayo. May mga kilala po ba kayo ng mga leaders nyo na mareklamo? Yes! Lahat na lang ng tama, may mali. Hindi ako makati ng training kasi maulan. Hindi ako makati ng training kasi mainit. Meron ba kayong gano'n na tao? May mga gano'n po ba kayong mga GP nyo? Kaya, importante na i-identify nyo to para alam nyo kung paano nyo sila i-correct. Hindi nyo dapat hahayaan kung saan handle nyo, kung gusto nyo silang magbago, dapat nako-correct nyo po tuwing nandito po siya sa level na yun, na lalong negative ang napapansin niya. Kasi pag hindi, mag-chain reaction, magtutuloy-tuloy po yan. Okay? Kaya, good thing sa neuroplasticity, yung ugali nyo ngayon, yung natutunan nyo yan, pwede pa rin po yan mapalitan. Kung mababa tingin mo sarili mo, pwede natin pataasin na yan. Mataas na ba tingin mo sa sarili mo? Bakit pwede pa natin lalo pataasin? Currently right now, ang income sa Ascendra, si Janice Joy, yung isa sa Bicol, kami message lang po sa akin, anong date ngayon? June 18. Ang kinita na niya na po, nasa 186,000. Way back nung nagsisimula ang Ascendra, halos ang mga pang-top 1 na yan. But right now, hindi pa yung magta-top 1 kasi si Weng last month, kumita siya na nasa 530,000 pesos sa buwan. Kaya pataas po tayo ng pataas. Susunod niyan, may mga kikita na po ng 6 figures per week. Meron na po kikita ng 7 figures per month. Pag tumagal niyan, baka by next year, ang computation ko, may mga kikita na po ng 7 figures per week by next year. Babalik tayo dito. Habang sinasabi ko yung mga numbers na yon, ano nasa isip niyo? Ano nasa isip niyo? Pwede ako yun, or sino kaya yan? Swerte naman niya. Sana all. Huwag niyo po ano yung sana all na yan kasi pang mahirap na mindset yan. Dapat ako na next. Ako na yan. Dapat gano'n ang ulit-ulit yung kung sasabihin. Huwag niyong ibigay yung power sa ibang tao. Dapat laging nasa sa inyo. Okay? Now, your current life is a result of what has been repeatedly programmed into you. Naturuan tayo before. Sinong pinakaunang teacher natin? Parents. Sinong sumunod? School. Church. Ano ba? News. Ngayon, meron na bago, internet. Now, ano ang point ko? You need to understand
Huwag kayong masyado maging personal sa mundo. We are just playing a game that is called life. Ito yung laro eh. Yan ang title ng game na nilalaro natin ngayon. Ang character natin, yung sarili natin. Therefore, kung gusto mong matapos itong larong to, or maging magaling ka sa larong to, baguhin niyo po yung avatar, yung character na meron po sa inyo. Katulad ng sinasabi ko sa inyo before, nung pinasok ko yung laro, kasi ang buhay, parang kang pumasok sa internet shop. Pagpasok mo sa internet shop, may mga iba-ibang laro. May laro ng love life, may laro ng business, may laro ng trabaho, mamimili ka ng laro yun. At sa bawat laro na yon, magkakaiba yung ugali na kailangan. Kaya di ba sinabi ko, pinasok ko dati yung parang gangster. Ang pangarap ko talaga nun, talagang maging pinakasiga, kaya dapat maging matapang ka. Umabot ako, nakipagsundukan ako, nabaril kami, nasaksa kasama ko, lahat ng kasing away naranasan. Kasi yun ang pangarap ko eh. Nung nag-network ako, nag-adjust ako. Hindi ka pwede maging matapang. Kasi ang hirap ng nag-home party ka, tapos kaaway mo pala yung napuntaan ng bahay. Yun ang takot ko nun, sabi ko magpapakabait na ako, ang hirap pag nabitbit ako. Kasi dati, may mga lugar na iniiwasan ko kasi mga kalaban ko yung mga tambay doon. Kaya that time, nung nag-network ako, naging mabait ako. Hindi ako magaling sa public speaking, pinag-aralan ko I always believe, lahat ng bagay pwedeng pag-aralan. Lahat naman ng dati, hindi ka naman marunong ka na ngayon eh. Inulit-ulit mo lang siyang gawin. Kaya therefore, dapat maging ready kayo dito. Kung gusto niyo talagang kumita ng malaki sa ganitong klaseng industry, at may mga dapat natin gawin. Paano natin i-reprogram ngayon ang sarili po natin? Don't be so serious about life. Lagi ko pag sinasabi, walang nakakalabas ditong buhay. Lahat tayo, mamamatay. Okay, clear po ba tayo? Pinanganak kang hubad, mamamatay kang hubad. In short, kaya tayo nahihirapan minsan, ito gusto nyo mabilis mag-move on. Di ba na-discuss ko to? Ang pag-move on po ba, mahirap o madali? Mahirap. Love story, pag-usapan natin love story. Madali o mahirap? Ang tamang term, ayaw natin mag-move on. Okay? Hindi mahirap mag-move on, ayaw mag-move on kasi may naka-attach ng memory sa'yo. Ang naka-attach sa yung memory dun sa karelasyon mo dalawa, positive at negative. Pero kaya hindi ka makakapag-move on kasi mas iniisip mo to. Sa lalaki, baka inisip mo, nakarami na akong gastos dyan kasi hindi pa kayo magkakatuluyan. Tama? Gumastos ka na ng pera, gumastos ka na ng oras, nakilala na siya ng magulang mo, nakilala siya ng mga kaibigan mo, ano na lang sasabihin ko? Nakapag-invest ka na eh. In short, kung gusto mo bilis mag-move on sa love life, simple lang. Alalahanin nyo, turang kayo 10 minutes, makakapag-move on kayo. Gusto mo ba? Wala ka naman. Okay. Now, simple lang. Ilista nyo lahat ng masasakit na ginawa sa'yo. Ang haba. Isulat mo lahat ng yun. Namnamin mo. Huwag mong isipin yung magaganda. Isipin mo lang yung mga negative. Magugulat ka, ang bilis mo siyang i-let-go. Kasi ang memories mo, negative. Ngayon, paano tayo makakarin kung gusto mong yumaman? Ako, sabi sa akin, bakit ang sipag-sipag mo? Eh, tinakot ko ng sobrang sarili ko. Tinakot ko ng sobrang sarili ko na magsisipag na ako ng sobra kaysa maranasan ko. Ano yung takot ko? Naranasan ko po dati na nag-network ako, gusto kong puntahan yung prospect, ni pang gasolina wala ako. Naranasan ko dati, pinutulan na ako ng line ng globe. Hindi ako makatawag. Nangutang ako sa ex ko, baka pwedeng makutang. Tinanggihan ako, sabi ko, walang iya ako, sabi ko. Nanamnam ko yung buhay pag wala kayong pera. Hindi madali ang sitwasyon. Nakita ko kung paano binibili yung bahay namin at sinabihan si Papa nung bumibili, ang mahal-mahal ang bahay nyo, ang pangit-pangit naman. Kita ko yung mukha ni Papa na gustong sumagot pero hindi ka makasagot kasi wala kang pera. Nakita ko paano nangungutang si Papa na dati, yung pinupuntahan namin pagdating namin, diretso agad sa bahay, kwentuhan. Nung nangungutang na kami, pinapila kami sa pilahan ng mga ahente. Habang nakaupo kami at magdadalawang oras na kami nakaupo, sabi ko, Papa, ba't tayo nakaantay dito? Hindi ba dati dumidiretso na tayo sa bahay nila? Eh, hindi ko daw tayo mag-ano kasi nanghihirap tayo. In short, dinurog ko ng sobra yung puso ko ng lahat ng memories na yun. To the point na hindi na ako napapagod kumausap ng tao. Hindi ko kailangan ng kompletong tulong para masipag. Hindi ko kailangan ng kahit i-reject mo ako, wala akong pakialam kasi ayaw ko nang maulit doon.
ito tandaan nyo. Magsisipag tayo sa ayaw nyo at sa gusto. Dalawang klase lang. Magsisipag kayo kasi wala na kayo. Lahat ng naipundar mo, lahat ng meron ka na, ubos. Saka ka magsisipag kasi wala na. Or magsisipag ka kasi may bago kang pangarap. Magsisipag ka kasi gusto mo ng kotse, gusto mo ng bahay, gusto mo ng travel. And I'd rather magsipag na may bago akong goal kaysa magsisipag ako kasi wala na. Yes. Now, ano ang point ko? Doon ko inano sarili ko. Kaya, I could say, ako yung pinakamasipag na distributor way back before kasi nakita ko habang kanina, pag napapayak pa na ako ngayon pag nakikita ko yung si Papa, kasi nakita ko yung pinagdaanan. Nakita ko paano nag-aaway yung parents ko because of money. Kaya ang pinangako sarili ko lang, ayoko maging mahirap pa. Kung magsisipag lang naman ako, anong ikakamatay ko? Kakausap lang naman ako ng tao, anong mawawala sa akin? Di hamak ng dali-dali mag-network kesa nagpapako ka, nag-aalsa ka ng semento, nagtatanim ka, nagtatrabaho ka araw-araw, mas madali pa mag-network, nagsasalita ka lang naman. Ayaw nung kausap mo, ano naman, ang dami naman tao sa mundo. Ang dami mo pwedeng kausapin, araw-araw. Sabi na nila, paano pag naubusan, imposible pong mauubos ang tao. Ang tagal na po ng networking sa Pilipinas, hanggang ngayon hindi pa lahat ng tao member. Kaya hindi araw, parang ito, ilang taon ka na? 18 years old siya. Ako 23 years na sa networking. Ulitin ko, 23 years na ako sa networking. Ibig sabihin, nag-networking na ako, hindi pa to binubuo. 18 years old siya. Ano ang point ko? Ito dapat natin gawin. Number 1, kung gusto niyo maging top earner, dapat hindi ka na victim mindset. Ano ba ang victim mindset? Parang feeling mo lahat ng nangyayari sa'yo kasi malas ka. Lahat ng nangyayari sa'yo kasi pinapahirapan ka. Pwede bang balik rin natin? Kaya yan nangyayari sa'yo. Kaya ang dami mong problema kasi may tiwala sa'yo yung nasa taas na kaya mong lagpasan yan. Diretsuhan tayo. Ipapagawa mo ba sa ibang tao yung gusto mong matapos kung wala kang tiwala dun sa taong yun? Di ba kaya mo siya ipapagawa? Kasi alam mo, kaya yun yung pinagdadaanan man kung anong pinagdadaanan nyo kasi alam na kaya mong lagpasan yan. Yan ang tinatawag na victim mindset, yung puro ka na lang reklamo. Ang creator mindset, kaya yan ang nangyayari sa'yo. Kasi meron ituturo yan sa'yo na yung magiging way para magbago buhay mo. Clear po ba tayo? Yes! Okay, sunod. Etong self-awareness, importante ito para alam nyo na kung anong nagiging reaction nyo. Kung pang victim mindset ba o creator mindset. Ano? Wala kang pera. Paano magre-react? Ito, self-awareness. Kasi ang dami kong nakikita. Antok na antok ka na. Paano mag-create ang creator mindset? Pwede niyong kurutin ang sarili niyo. Pwede kayo mag-stretching. Pag ganitong mga training, magdala ka na ng sili o initin ng manghang para magising ka. Yan ang creator mindset. Kasi nakakailan na akong nakikita. Naglilima na ang nabibilang. Pati ako nadadamay sa mata ninyo. Sabi na dito naman, ganito eh. Talagang harap-harapan. Hindi mo lang nilabanan. Yan ang victim mindset. Bakit mo inahayaan na antukin ka lang? May pwede kang gawin? Pwede nang labanan ng kuting sarili. Pwede masingit, eh, ganoon mo yan. Hanggang masugat, gising ka na. Ano ang point ko? Kaya siya tinawag na creator. You create your own world. Parang tingnan mo ginawa ko. Ginising ko kayo. O di yung mga inantok bigla nagising. Tapos nahiya pa sila kaya. Pero maya-maya yan, ganyan ulit yan. Nasa sa inyo kung paano nyo babaguhin ang surroundings nyo. We are, always remember this, God created us on His own image and likeness. If God is a creator, we are also creator. Gumawa tayo ng upuan, gumawa tayo ng kalsada, gumawa tayo ng kotse. Ang dami rin natin ginawa sa mundong to. Therefore, you could create your life. Kung ngayon, naghihirap ka, pwede naman ito na yung huli, yung susunod, yayaman ka na ng sobra-sobra. Yes! Tama po ba? Yes! Okay.
Okay, that is self-awareness. Ikaw ang may control sa nangyayari. Nabangga kotse mo, pwede kang magreklamo, bakit nabangga kotse mo? Or pwede kang magpasalamat, kaya nabangga kotse mo kasi may kotse ka. Sa mga walang nababangga dyan at minsan hindi nagagasgasan, walang kotse yan. Nautangan ka, hindi ka binayaran. Pwede ka magreklamo na nautangan ka or pwede ka magpasalamat, at least ikaw ang inuutangan, ibig sabihin may pera ka pa. May downline kang mareklamo, magpapasalamat ka na may downline kang mareklamo or gusto mong walang nagre-reklamo kasi wala kang downline. Pili ka lang lagi, victim mindset o creator mindset. Yun ang dapat natin ayusin. Nagre-reklamong maraming kausap o gusto mong wala kang kausap. Tayo po lagi ang mamimili niya. Kung anong uulit-ulitin nyo, yun ang mangyayari buhay po ninyo. Clear? Yes! After self-awareness, new association. This lang. Ikaw ang resulta ng 5 pinakamadalas mong kasama. Kaya kung gusto nyo maging top earner, gusto nyo magkaroon ng 6 figures income, dapat meron kang 5 nakausap, kasama na laging 6 figures kinikita nila. Eh paano kung mga kakilala ko, mga kumikita lang 20, 30, iwanan mo na yan. Maghanap ka ng bagong kasama. You will never change. Kapag ang kasama mo, ang routine mo, paulit-ulit lang. Clear tayo? Yes! Kaya maglista ka na, sino ang pinakamadalas mong magiging kasama. Eh paano kung hindi kami close? Di maging close ka. Nakita mo yung idol mo ay alagang aso, mag-alaga ka na rin. Bakit ginagawa nga ng kaya hindi mo si Paring High? Bakit nagmumotor? Bakit nag-iiba-iba siyang organization? Kasi asset niya yun. Pag nagmotor siya, may mga bago siyang kaibigan. Yung mga bago niyang kaibigan niya, pwedeng bentahan niya ng relo. Tapos ikaw, ang new association, hindi po yan hinihiling. Ang humihiling, victim mindset yan. Sana magkaroon ako ng mga kaibigan na kumikita ng 6 figure. Hindi! Creator ka! Ilista mo lahat sino yung mga kumikita ng 6 figure. I-follow mo sa Facebook, i-like mo. Nakita mo yung isa nasa Starbucks, nagkakape, nag-post, pumunta ka. Pagpunta mo, nandito ka pala, hello, kumusta? O kwentuhan na kayo ngayon. That is association. Ang mayayaman kaya nga meron Rotary, JCI, ang dami mga iba't ibang organization, may Eagles, kasi nag-create sila ng new association. Then ikaw gusto mong bago buhay mo, ang gusto mo sila lahat, ang lumapit sa'yo, ang swerte mo naman. Clear mo ba tayo? Yes! Okay, after, sunod, new habits. Mas maganda, magkaroon kayo ng bagong ginagawa ngayon. Mag-gardening ka, mag-pickleball ka, mag-golf ka, mag-bilyar ka, uminom ka, hindi ka dati umiinom, kung pala inom ka, tumigil ka, magulay ka. Basta bagong habit. Bakit kailangan magkaroon ng bagong habit? Unang-una, tinutulungan kayo nito mag-humble down. Kasi may mga nakikilala ko na, ang bobo naman ng downline ko, hindi makukuha yung tinuturo ko. Subukan na magkaroon ka ng bagong habit. Minsan ikaw din, parang ang bobo mo pala. Na ilang beses ka ng tinuturo, hindi mo rin makuha-kuha. Ang yabang mo lang kasi, ang tagal mo na nag-networking, 10 taon ka na, tapos ang tinuturo mo, percent lang naman. Pag nagkakaroon kayo ng bagong habit, nagre-rewire ang brain mo nang mas madali kang matuto ng mga bagong information, bagong nangyayari sa buhay mo. Doon tayo nag-create ng bagong reality. Okay. Example, tiyan nyo. Pag nag-i-inhale kayo, lumalaki, lumiliit. Lumalaki, lumiliit. Okay, may ibang lumalaki, may ibang lumiliit, pero ang totoo, lumalaki. Hawakan nyo tiyan nyo. Mag-inhale kayo. Lumalaki, lumiliit. Lumalaki. Pero ang kadalasan, akala natin, ang tiyan natin, pag nag-inhale tayo, lumiliit. Anong point ko? Ang tagal nyo nang kasama yung tiyan nyo, hindi nyo po nag-iintindihan kung ano nangyayari dyan. It's the same sa habit. Importante na may bago kayong ginagawa, nagpapa-excite ulit. Ito po ang nawawala sa atin minsan. Magkaroon ka ng bagong buo. Sabi nila, masaya po ba kayo? Ano mas masaya kayo? December nung bata ka? O December ngayon sa edad mong to?
Bata. Kung bata kaya, tama? Alam niyo sagot doon. Mas masaya tayo nung Pasko, hindi dahil bata tayo. Masaya tayo nung Pasko kasi that time naglalaro pa tayo. As we grow old, ayaw na natin maglaro. Ayaw na nga natin masugatan eh, kaya nga ingat na ingat ka na maglakad. So sobrang ingat mo, kaya magal mo na maglakad. Kasi hindi ka na nag-exercise, hindi ka na tumatakbo, lagi ka na lang nakaupo. Ang buhay, kaya siya nagbabago, hindi dahil sa tumanda tayo. Nagbabago siya kasi nakalimutan na natin maging bata ulit. Ano pa ba ang nagpapasaya sa inyo ngayon? Sa mga magulang, ay jubilir, minsan nakakalimutan na natin sa sarili natin kasi mas mag-focus tayo sa tuition ng anak, sa bayad sa kuryente, sa bayad sa pagkain, pagod sa trabaho, pagdating sa trabaho, magpapahinga. Eh nakalimutan natin maging bata ulit na maglaro. Therefore, starting today, ano yung bagay na gagawin mo na para naman po sa'yo? Kasi minsan, lagi na lang para sa asawa, para sa anak. Kumusta ka? Ano yung nagpapasaya sa'yo? Kasi hindi kayo magtutuloy-tuloy sa isang industry na ginagawa nyo kung ikaw yung laging lugi. Kung meron ka dapat ipapriority, sarili mo. Kasi pag prioritize mo sarili mo, prioritize mo na rin yung mahal mo sa buhay. Kaya bagong habit na magpapasaya po sa inyo. Hindi ko na po alam yun kung fishing yan, alaga ng kung ano man, bahala ka, ikaw magpapasaya yan eh. Doon ka magkakaroon ng another excitement sa buhay mo. Clear po ba tayo? Yes! Kasi katulad sa akin nung nagsisimula ako sa network, ano ipapasaya sa akin? Simple lang, bagong damit, bagong sapatos, bagong lugar na pupuntahan. Nung nagkaroon ng kotse, ipamagsa ang kotse, iset up ang kotse. After ng kotse, magkaroon ng SUV, sunod, sports car, travel, ibang bansa. Naranasan kong pumunta sa hotel, from pinakamurang hotel sa lugar, pinakamahal na hotel sa lugar, pinakamahal na kwarto sa hotel na yon. Dumadating dati sa point na gusto ko yung presidential suite, yung pinakamahal na kwarto, naranasan ko yun. Naranasan ko mag-iba't ibang bansa. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, kasi ito mismo nga tinuturo ko sa inyo, this is personally na ginagawa ko hanggang ngayon. Ano yung bago ko pang habit ngayon? Nilalaro kami tennis na team. Sa kinokollect naman, sa damit, sa gamit, wala na masyadong kilig. Ang pinagtripan ko itong mga bracelet na to. Kinokollect ko to kasi may isa, ito, binili ko itong yellow na to, na gold. May mga explanation kasi nito. Pwede kayo maniwala, pwede hindi. End of the day, ang pinaka-importante naman talaga kung ano paniniwala nyo. Okay? Itong itim na to, ito yung nagpo-protect. This is protection para sa mga negative na tao, yung may mga hindi magandang intention sa ito nagpo-protect. Ito naman na eye tiger na to, ito naman para pag nagdidesisyon ako para sa mga meeting, sa mga problema, mas maayos at may focus ang decision making ko. Ito naman na jade na to, ito yung tissue. Ito naman yung nagkukuha ng blessing or pera. Parang ito yung kumukuha ng pera. Ito naman na isang to, ito naman yung amplifier. Kung ang kukunin niya isa lang, magiging 10 dahil may ganito ka. Now, ito yung kinokollect ko. Kasi meron ako natanongan nito sa Green Hills, nasa 250,000. Sabi ko, parang mahal naman, sabi daw ako napapraktikalan. Tapos ang ginawa ko, sabi ko, gusto ko bibili mo na ako hindi ganun kamahal, kasi 8,000 lang naman to. Sabi ko, bibili mo na ako lang hindi mahal, tapos pag na-hit ko yung goal ko, saan ako bibili ng gano'n? Doon ako na-excite. Doon ako kinikilig. Kaya excited ako na kasi nakailang upgrade na ako eh. Excited ako mag-upgrade ulit pag may mga goal. Now, magkakaiba tayo kung paano tayo kinikilig. Ang importante, gawin nyo yung bagay na magpapasaya sa inyo at magpapakilig sa inyo. Gets po ninyo? Yes. Kasi habang may bago kang goal, lagi kang kikiligin. Yes! Iniisip mo pa lang, kinikilig ka na. Tinitingnan mo na pa ulit-ulit, kinikilig ka na. Pag andyan, kikiligin ka, after ilang buwan, wala na ulit. Nakaranas mo cellphone, nung bago, kung paano ibaba, dahan-dahan. Nung matagal na, tinatapo na. And gano'n talaga buhay. Wala tayong nakontentuhan because we are designed that way. Hindi pwedeng mawala ang content kasi pag nagkaroon ng contentment ng tao, mawawala ng progress. Kaya normal po na nagsasawa. Sa mga magkarelasyon, na ng sikreto. Pag matagal na kayo, magligawan kayo ulit. Tama! Ang lalaki, manligaw ulit. Tama! Ang babae, lalo pag mag-asawa na, maligaw ulit ng maayos. Kaya pag uuwi ang asawa mong lalaki, medyo kinikilig mo lang sa itsura mo. Hindi yung itsura mo, amoy ka na sabon, ang buhok mo, di ba? Now, that's the
is the secret para mas magtuloy-tuloy tayo. Okay? Lastly, yung standard. Sa inyo po, kung full-timer kayo, kayo na bahala kung ano karami gusto nyo kausap. Simple lang naman ang buhay. Kung gagawin nyo yung bagay na nagpapasok sa inyo ng pera, mas lalang maraming pera papasok. Ano ba ang pera na nagpapasok sa atin? Marami kang kausap. Marami kang pinipresenta. Kasi lahat ng pinipresenta na pag sumali, pera yan eh. Pag yung mga leaders mo, tinuruan mo, ginay mo, pera yan. Kaya bahala kung anong standard sa mga part-timer, may mga part-timer dito. Ito yung mga siyempre, gusto mo once a week. Trip mo yan eh, wala naman mali dyan. Gusto mo kumausap ka isang tao, isang araw, okay lang din. That is yung standard. Ang importante sa standard, matawid nyo into your program. Paano nagiging program ang isang bagay? Yung hindi ka na nag-iisip na nagagawa mo. Nakaranas na, nag-toothbrush. After mag-toothbrush, paglabas mo ng CR, nag-isip ka, nag-toothbrush na ba ako? That is, nakapasok na siya sa program mo na hindi ka na kailangan mag-isip para gawin mo siya. Yun ang dapat matawid nyo sa standard. Kung kumikita ka ng 50 mil per month at nasa standard mo yan, parte din sa susunod kahit halos wala kang ginagawa, yan pa rin ang kikitain mo. Kasi yan ang standard mo. Matrabaho lang siya sa umpisa pag pinoprogram mo. Pero kailangan mo lang siyang gawin na 90 days straight bago maging program siya. Clear? Hindi totoo yung 21 days, 90 days straight. Para, sa lalaki po, sa mga lalaki, ilang beses na tayo nakaranas, lasing ka na, hindi ka na nga makapaglakad ng maayos, pero nung nag-drive ka, nakapark ka pa ng maayos pa uwi ng bahay mo. That is program. Na hindi mo na kailangan isipin. Sa mga babae, gaano kayo pagaling mag-makeup na kaya nyo mag-makeup habang naglalakad? Nilalakad ko kayo, Naalit ka, ang hirap kaya mag-makeup. Naalala mo ng first time mo, di ba? Nakaupo ka na nga lang, wala nang galawan, mali-mali pa yung ginagawa mo. That is standard. Kaya, ulitin ko, ang standard ko, pareho pwedeng positive, pwedeng negative. Kaya dapat, maging consistent ko na kayo magkalabitan. O, kita ang standard mo, negative ka na naman, di ba bago ka na? O, bakit sasabihin mo mahirap ang buhay? Madali ang buhay. Huwag mo sabihin yung mahal. Diba? Sabihin mo, paano kung gagawa ng paraan para mabili ka? That is the standard. Nang unti-unti niyong baguhin, sabihin ko sa inyo, gawin niyo itong mga tinuro ko, kahit isang linggo, makikita mag-iibang-iba ang mangyayari sa'yo. Pwede araw-araw masaya. Totoo po, pwede. Kasi nasa sa'yo naman. Pag umaharap ka sa salamin, o sige nga, ngumiti ka. O sino may kontrol ng pagiti mo? Ikaw! Kaya pwede kang maging masaya araw-araw. Kasi ikaw naman ang nagdidesisyon kung kailan kang ngingiti at kailan ka magsisimano. If the mind can be programmed negatively, it can also be programmed positively. Sino dito ang naniniwala negative sila? Wow! Mga SK, titigan nyo ngayon ng mga tao na dito, ha? Pag magre-reklamo yun, akala mo positive ka. Diba? Now, at least kung kayo for you, ang naano nyo is positive kayo, then sana ituloy-ituloy nyo po yan. Walang magiging mali sa taong laging maganda ang hinahanap niya. Okay? How people become wealthy. Sino po ang gustong maging wealthy? Okay. Kailangan niyo po magkaroon ng values. Values na pangmayaman. Ano bang values ng mayaman? Nakayos kong usap. Tumutupad sa usapan. Ang utang, hindi hingi. Pag nanghiram, ibalik. Huwag antayin, nakulitin. That is the values ng mayayaman. Ang values ng mahirap, ay hingi. Mahirap, pero akin na. Values ng mahirap naman. Values ng mayaman, masisipan. Pansinin niyo po ang difference. Pumunta ka sa exclusive subdivision, wala kang makitang tambay. Pumunta ka sa squatters area. Paglabas mong umaga, andun sila. Pag uwi mong gabi, andun pa rin sila. Values ng mayaman, focus sa gusto nila. Focus sa sitwasyon nila. Values ng mahirap, problema ng may problema, problema. Lahat na lang gusto mong problema. Kaya, you need to be clear ano dapat ang values. May values din ng top earner, may values ang normal distributor. Okay, after having that values and skills, I'll be honest with you. May isa akong nagre-reklamong distributor, ba't hindi pa siya kumikitang malaki? Simple lang tinanong ko, ano yung mga product natin?
Paano malalaman pag alam niya ang tinatanong mo? Sasagot. Pag unang sign. Yeah. Pag ganun pala, ikaw ganun tuloy. Paano kakikita ng malaki dito kung hindi ka magaling? If you are not good on some industry, you will never get paid. Isipin mo na lang si Bamboo. Kumanta si Bamboo. Ang binayad sa kanya, 1.2 million, 5 songs. Isipin mo, 5 kanta, 1.2 million. Tayo, 5 piso ang binabayad natin para sa isang kanta. Nakita mo dito, eh? Si Bamboo binabayaran, tayo nagbabayad. Bakit? Hindi tayo kasing galing niya. Bago ka magreklamo, bakit hindi ka kumikita ng malaki sa ganitong industry? My question is, magaling ka ba? You need to be good for you to get paid. Mahihain ka, hindi ka marunong prospecting, puro ka reklamo, tapos gusto mo magkimita ka. It's not like that. Ang mundo natin, dapat magaling kayo magsolve ng problema. Kasi ang lahat ng nagsosolve ng problema, siya ang binabayaran. May skills ka na, saka ka na magkakaroon ng income. Pag lalo ka pang na-develop, doon ka na magkakaroon ng... Kaya sa Ascendra, ito po pinaka-goal namin lahat. Natuto na rin tayo sa industry, ako I'll be honest with you. Ang daming kumita ng malaki sa networking. Pag tinanong mo kung nasaan, ang meron lang kwento. Tama po ba? Yes. Kumusta yung kinita mo? Tama. Kasi hindi tayo nakatawi dito. Kasi may hindi rin tamang culture sa networking. Nadala ng ugali ng Pilipino na ang mga upline ang trabaho manglibre sa downline. Parang ang tingin ng mga downline, dapat si upline laging nang lilibre. Since ugali yan ng Pilipino, ang naging kawawa yung upline. Kumita nga ng milyon, wala naman naging savings kasi puro libre. Ako naalala ko, lumaki ako both worlds. Lumaki ako sa mga Chinese, mga klase ko, at lumaki din ako sa Pilipino nung nag-college ako. Ang difference, kami kung mga classmate ko nung high school, mga Chinese ko lahat, pagkakain kami sa labas, example, nang libre ako. Sa susunod na labas, automatic manglilibre yung isa sa kasama namin. Hindi kami nag-uusap-usap. Parang simple common sense. Ako na nga nilibre dati, ako na nilibre. Parang gano'n. Nung nag-college na ako, at ang kaklase ko na majority Pilipino, lumabas kami. Pag magbabayaran na, nagkakaroon ng sariling mundo ang iba, isa't isa. Pag dumating ang bill, yung isa nag-text na, yung isa nasa CR na, yung isa gaganon-ganon. Alam mo yung parang walang nakikita yung bill binabaan. Talagang gaganon sila lahat. Kasi kultura nga ng Pilipino. Now, yun ang dapat na makorek natin. Na lahat naman tayo dito nagninegosyo. Na dapat, obligasyon din natin, in a way, sarili din natin. Hindi ka obligasyon lang ng apply mo na yun ang trabaho niyan, turuan ka, i-guide ka, pero hindi yan ang bubuhay sa'yo. Clear po ba tayo? Yes! Why some work hard but stay broke? Yun ang explanation ko na dapat matawid natin dito ng goal natin, magkaroon kayo ng generational wealth, na yung pera nyo hanggang pagtandaan nyo, hanggang sa anak nyo, apo-apuhan nyo, tuloy-tuloy pa rin yung kinikita nyo. Okay po ba yan? Yes! Difference between labor and leverage, why network marketing create leverage. Ito, sabi ko nga sa inyo po, we love what we do. Mahal ko namin ang pag-network. Mas gusto ko na marami akong kausap. Gawin nyo rin po aming leverage katulad kung saan kami nagbubukas. Kung saan tayo nagbubukas po ng mga offices, dapat may grupo kayo doon. Magkakagrupo ba kayo sa Hong Kong? Yes! May a-attend po ba sa inyo ngayon na buwan kung nagkaroon ng seminar doon? Yes! Kung wala, maghanap ng kakilala o kaibigan na may kakilala sa Hong Kong. Kung wala, mag-type sa Facebook, Hong Kong. Lalabas yung mga nasa Hong Kong nagtatrabaho sa kausapin nyo na kayo. Clear? Kaya ang dali po eh. Kaya i-maximize nyo po habang ang Ascendra we are just starting. 4 months pa lang po tayong official. Ginagawa na po yung office natin sa kabila. Dapat ang goal po ninyo, mapuno nyo to. Puno ba yung sa labas natin? Puno pa ba yung sa kabila? At lahat yan, grupo nyo lang. Kaya po ba yun? Yes! Sino ang naniniwala na magagawa niyang mapuno niya to lahat ng to na grupo niya lang? Again, pinaka-importante, hindi lang yung sagot niyo ngayon. Ang importante, tingnan mo yung sa likod mo. Tingnan mo yung sa kanan mo. Tingnan mo yung sa kaliwa mo. Palitan mo yung lahat ng mga mukha ng downlines mo.
Titigan mo yung isa-isa. I-delete mo yan isa-isa. Palitan mo yung down ego, palitan mo down ego, palitan mo down ego. At palitan ko rin ako na ikaw na nagsasalita dito. Ikaw may hawak ng mic na to at ikaw ang nagkukwento. Nung dahil sa natutunan mo to, doon nagsimula, nagbago, ng sobra buhay mo. Okay ba ba yan? Okay. Now, income follows value, wealth follows system. Ang system po, ito yung magpa-function kahit wala ka na po. Pag-erase. That is system. Hindi ako nag-erase, pero may i-erase siya. Tingnan nyo. Tuloy mo. That is system. Ang system, nagagawa yung dapat kong gawin kahit wala ako. Clear? Kaya naswerte nyo na nga, kasi iila lang po sa industry, ang owner na, nagtutok pa sa harapan nyo. Hindi na po nagsasalita, or ang iba hindi talaga marunong. Or ang iba, yung marunong bali, yung pero hindi marunong mag-train. That is system. Kaya ang trabaho nyo, mag-invite, magpa-join, ipakatay din nyo sa lahat ng training ng Ascendra. Swerte nyo na nga. Mamili ka, ikaw nagsasalita dito o nakaupo ka lang dyan. Tingnan mo yung mas leverage na gumawa ng system, yung mga upline yung may lalaki ng grupo nasa labas. Tama? Kaya yung siya mga nasa labas na yan. Then yung mga malalaking upline na yan. Yung mga gustong lumaki nandito sa loob. Clear? Yes! Magkakaroon ng seminar sa Hong Kong, monthly. Padala ng tao doon, that is system. Kaya alamin niyo lahat ng nangyayari kay Ascendra, i-maximize niyo kami. A-attend ka ba sa June 30? Yes! May bit-bit ka ba? Yes! Dapat marami kang dala. Kasi maximize niyo kami. Gaano kasi tayo, magkano ang bayad para mag-rent ng Metrocred? Gaano ang bayad para kumuha ka pa ng event organizer? Ang mahal po. And yun, anong trabaho nyo? Ito lagi kong in-explain sa iba, na kami dati, nung nagkakaroon kami ng seminar sa Bicol, may presentation kami, ang bayad namin sa McDo, 3.5. Ang baga namin sa Tito, 200. Hindi kayo pumayag na wala kayong gift bakit? Sayang na 200. Lugi ka, kasi ba't hindi ka nagdala, nagbili ka ng 200. Nagkataon lang din sa dito, wala kasi kayo ang bag. Swerte nyo na, ganito mga training, walang bayad. Eh dati magkano ang bayad pag sa ganito kung maninangilan kami. And yet, ito libre lang. Hindi ko magbabayad ng kuryente, hindi ko nagpapagod dito. Ang gagawin mo lang, kaya kung meron kayong gagalingan nyo para ma-maximize nyo muna ang system, huwag nyo masyadong komplikaduhin, galingan nyo mag-bit-bit. Clear? Yeah. Paano kayo gagaling mag-bit-bit? This is the formula for everything. Hindi yan. Ito ang formula ng lahat. Ay, itong palit-palitan. Direct. Ano ba bang skills? Direct, bit-bit. Hakot, bit-bit na eh. Kanta. Sayaw. Iisang formula. Number 1. Mag-decide ka ano bang skill gusto mo. Number 2, maghanap ka ng tao na magaling doon. Number 3, talk to them. Kung hindi mo man sila makausap, mag-research ka sa internet. Number 4, action. After ginawa mo, marami ka pa ulit matututunan. Magkakaroon ka ng learning at mag-fail ka. Yung pagka-fail mo mag-learn, tututo ka ulit, action ulit. Saka mo mamamaster. Pag na-master mo, 7-8. Ang dami na, matulog. Pag na-master mo, saka ka gagaling. Pag magaling ka, saka ka babayaran. Kahit anong skills, ito lang naman ang formula niya. Gusto mo matuto magbenta ng product, anong ibibenta mo, sabihin natin, barley. Anong gagawin mo? Gusto ko mag-decide na matuto ako magbenta ng barley. Maghahanap ako ng tao na nakakabenta ng barley. Kakausapin ko yung tao, paano siya ginagawa, kanino mo siya binibenta, paano pag ang sagot sa'yo, mahal yung barley, baka may barley mura, bla bla bla, lahat. Tatanungin ko siya, and lahat ng tinuro niya, gagawin ko. Pag ginawa ko, may matututunan ako nang hindi niya nakwento sa akin, pero may experience ko. After nun, gagawin ko rin naman ulit, mag-a-adjust ulit ako, kasi pwede, pag ginawa ko, mababara ako, mapapahiya ako, madidisappoint ako. May matututunan ulit ako habang doon ang master ko. Pag na-master ko, doon ako gagaling, doon ako makita ng pera. Yan ang sagot sa lahat. Kaya lang, ayaw natin umulit dito. Bakit? Dito, may discomfort.
Madaling kwento na magsalita ka dito. Pag first time mag-talk, paawakan ka lang ng mic dito, I'm sure manginginig ka. Parang ang dali magbenta, pag ikaw na kumausap ng ibang tao, manginginig. Kasi part po siya ng growth mo. Nakakakaba ang first time kahit anong first time na gagawin nyo. Tama. Di ba naalala mo dati, tinanong kita, yung first kiss mo. O, di ba? Kinabahan ka. Yes po. Okay, very good. Kala mo, hindi ka kinabahan eh. Okay. Nagigets niyo po ba ninyo? Okay. Kaya maximize po the system. Sunod, bakit ang Ascendra nandito? Ang goal natin sa Ascendra, ang mission natin, simple lang. Maraming kumita sa Ascendra na part-timers. Kung dati, ang goal natin sa networking, dapat mag-full-time ka, tumigil ka mag-aral, mag-resign ka sa trabaho mo, sarado mo tindahan mo. Ngayon, gusto natin mag-coexist. Kasi aminin ko po, yun din po kasi nakalakihan ko dati. Akala ko, pinakamagandang industriya, networking. Pag sino dito yung matatagal na mag-network, na inaapin natin ng mga empleyado? Diba? Pag sasabihin natin, tiyan mo, nasa food court. Tingnan mo yung mga naka-uniform yun, walang mga pangarap yan. Tama? Inaapin natin, so walang mga pangarap yan, ito yung mga buhay niyan. Tapos pagmamasdan mo, yung empleyado kumakain ng maayos, ikaw na networker na payaman, wala kang nang makain. Naranasan? Dito kami tayo mag-alipos ng ibang tao na grabe naman yan. Pag empleyado, walang pera. Pag mayaman, wala yan oras. Hindi yan masaya buhay niya. Ilaging bantayan sa tindahan nila. Lahat na lang pangit, tayo lang ang maganda eh. At na-realize ko, lahat naman ng industry may yumayaman. May yumayaman sa real estate, may yumayaman sa showbiz, may yumayaman ng sobra sa politics, di ba? Nandun ba sa kanila yung? Maleta. Okay. Ngayon, kaya sa ang goal po natin, OFW kayo, paano natin sila matutulungan? Kaya dinidesign po actually ang Ascendra, mas mapadali lahat. Mas mapadali ang encashment nyo, na hindi kayo pinapahirapan. Maganda yung mga products po natin. Pati po portal, pag monitor, darating pa ng June 30. Pag gusto nyo makita kung sino pinakamalaking kumikita sa grupo nyo, sa portal nyo, makikita nyo na po. Ganun kaganda po ang magiging portal po natin this coming June 30. Ito pa. Mas papagandahin natin ang encashment nyo sa June 30. Maganda na po ba ngayon kahit paano ang encashment natin? Yes! Mas papagandahin pa po natin. Paano ko ba sana? Naalala ko paano ko igigit na eh. Ano yan? June 30 na. Tama. Sige, sa June 30 na lang po natin sabihin. Kaya hindi ko po nasabi, si Rocky po may kasalanan. Joke lang. June 30 po dapat, nandun po ba kayo? Yes! Huwag kayong papayag na hindi kayo nandun. Yes! Kasi ang daming i-update po na sobrang ganda. Basta pinaka-mission ng Ascendra simple lang. Kumita ng malaki na parang kita ng full-timer. Kahit part-timer lang po kayo sa Ascendra, pwede kayong kumita ng sobrang malaki. Okay? Vision natin to become the largest networking company mga 2 years from now dito sa Pilipinas. Yun pang vision natin. And attend po ba kayo sa anniversary? Yes! Kailan ang anniversary natin? Yes! Saan? We will be the first networking company na magkakandak ng first year anniversary nila sa Smart Araneta. And sana! Ayan. Bago kayo pumalakpak, masarap na nandun ang anniversary. Pero hindi ba mas malapit kung ikaw ang sharer? Malay mo, ikaw na yung kumikita ng milyon-milyon. Hindi kada buwan, kung hindi kada linggo. Kaya hindi natin malalaman kung sino kasi kayo ang makakasagot niyan. Okay? Why this company was created? Sabi ko nga kanina, ang pinaka-bottom line natin dito, mag-supply ng pinakamagandang products. Hindi lang po mag-supply ng murang product, mag-supply tayo ng quality na products. Hindi pwedeng magagawa ang quality pag gusto mo ng mura. Pag gusto mo ng mura, expect mabababa ang quality. Kaya sa atin, it's more on quality. Ang gaganda ng gulang natin, pag bumili, yung tao uulit kasi nagandahan. Okay? What problem Ascendra solves? Ito na po, sinasabi ko na pwede kayo kumita dito kahit hindi kayo ganun kagaling na networker. And lastly, 4 months pa lang po tayo. And all eyes sa atin. Dahil po nakatingin sa atin, sabi nga, pag tinitingnan kayo at ginagaya kayo, huwag kayong malungkot. Kasi para sa atin, ako I'll be honest with you, bago nag-Ascendra, ang tawag po sa networking sunset industry.
Ang sabi nila, palubog na ang networking. Kasi that time, di ba, may mga affiliates, yung mga iba't ibang source of income online. Nung nagtayo po ang Ascendra, kung mapapansin nyo ngayon, ang dami nyo makikita sa Facebook na iba't ibang networking company na nagtatayo. And hindi tayo nag-threaten doon. We are happy and it is one of the way na sinasabi nila na maganda ang Ascendra. Kasi bumuha tayo ulit ng panibagong generation ng mga networking companies na nagtatayuan ngayon. And we are very confident. Bakit? End of the day, alam natin bakit natin ito ginagawa. Meron pang, alam po ba ninyo na may nagbabalak na po na magtayo ng sariling networking company sa second floor? Yes! Meron po nun. Okay lang yun kasi lalapitan talaga. Kung sino ang malakas, yun ang lalapitan. And hindi siya dapat ikatakot. Hindi siya dapat ikakabanyo. Kasi end of the day, alam natin kung ano ang meron sa Ascendra. Tama po ba? May mga nakausap na ibang distributor, magpasalamat kayo. Lumapit na yung prospect sa inyo. Kaya kung makita mo dyan, kasi makikita nyo naman difference ng mga distributor nila sa distributor natin. Kaya pag nakita mo yung kakaiba, silip ka muna sa third floor. O diba? Kasi wala sila naging mga training na ganito. Isa po sa pinaka-magiging natin. Ngayon, Ascendra is not just another company, it's a platform of transformation. Alam niyo naman po lahat, ang pinaka-goal ko namin is maging legacy partner kayo for you to be part ng Ascendra. Maganda pa, legacy partner na po kayo will be part of the company itself. Sa mga hindi po nakakaalam, pag naging legacy partner po kayo, gagawa namin ng sarili nyong product na ibibenta po natin sa buong Ascendra. Pwede ngayon, mag-join po kayo, hindi wala ka nang kakilala dito. Pero pag naging legacy partner ka, lahat ng member ng Ascendra, tuwing binibenta yung produkto mo, kumikita ka. Saan ka makakakita ng isang company na binibigyan ka ng chance para maging part mismo ng company ng Ascendra? Clear po ba tayo? Yes! Okay, now, skill na kailangan nyo pong i-master, simple lang, communication. Again, itong lahat ng itatype ko, ito lang formula. Mahina ka sa communication, decide. Gusto ko gumaling sa pagko-communicate. Kasi ang even public speaking, pinag-aralan ko dati. Sabi ako, daanan ko lang ng content. Sabi ko sa speaker, paano ko maging magaling mag-talk? Paano maging magaling mag-talk na hindi nagiging boring sa inyong crowd? Sabi niya sa akin, dapat every 20 minutes, nag-joke ka. Di ganito ginawa ko, nagsulat ako. Example, opening, kwento kung anong company, tapos package, explain kung anong package, tapos product, tapos joke. Tapos sunod, after product marketing plan, tapos parang may mga iba pang level na pre-order, tapos joke. Dati kung mag-seminar ako ganito, opening, bro, itong company, ito yung package, bro, ito yung product, bro. Gusto niyo po ng joke. O pag nagkuwanta ka lang, mag-joke ako. Tapos after, tawa na ng crowd. Sasabi naman ako ng marketing plan, ng ganito. Gusto niyo ulit ng joke? Gusto niyo pa. Hanggang napadpad po ako sa stand-up comedian. Alam niyo stand-up comedian, yung mga bakla na ino-offline nila yung mga... Nakataka ako kasi nung una kong dati, pinagtitripan nila yung customer. Sabi ko, siguro bayad yan, kasama siguro yan. Kasi parang nagkakaintindihan sila. Sumunod na punta ko, iba na naman customer ang pinagtitripan. Sabi ko, laki naman ang budget nila. Araw-araw ibang customer ang binabayaran nila. Hanggang nung naging kaibigan ko na yung mga stand-up, inabutan ko pa yun sila Vice eh. Si Vice ganda dati nasa Quezon Up. Doon lang nag-alin si... Nasa dulo nila. Basta yung stand-up comedian doon. Ngayon, kakapaulit ko. Sabi ko, ang galing nila, nagiging spontaneous. Paano nila nagagawang mag-joke ng spontaneous? Gabi-gabi ako nanunginig ako doon. Pinag-aaralan ko sila. Hanggang natawid ko na hindi na ako naging dikahon. Na kaya ko mag-joke, hindi ko na i-joke. Product, mismo nakakapag-joke na ako. Ang joke ko na dati sa product, yung gusto mong, meron ba dito gusto magkaroon ng buhok? Yun ang joke ko dati. Nakasabi ko, alalahan ng tagal ko kasi hindi sinasabi yun eh. May product kami na pangpatubo ng buhok. Yun. O example ito, may buhok si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si Pipito. Pipito kasi ang buhok niya, Pipito na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon, gumamit ng produkto ng shampoo natin.
Paggamit ng shampoo, naging 8. Yung buhok. Magkukwento, hindi. Magkukwento, may nakwentuhan siya. Naka-BMW. Humanging malakas, nilipad yung buhok. Kasi, BMW, buhok mo, wig. Kaya hindi pala siya. Magkakwento, hindi. Magkakwento. Lahat na nakwentuhan mo, may porsyento ka. In short, hindi na ako dati, nagjo-joke ako ng labas sa seminar. Pero dumating sa point na lahat ng yan, kaya ko mag-joke. Spontaneous na mas umiklik, pero mas naging maganda ang dating. Kaya lahat ng bagay ko na pag-aaralan, hindi ako magaling sa public speaker. Binabasa ko pa natin lahat ng libro ni Gary Lacey. Sa mga umabot po kay Gary Lacey, mga nag-joke. Kasi nagbabasa ako nun ng lahat ng joke. Alam mo din, nag-aralan ko even public speaking. Kaya yun yung point ko na communication, nag-aralan nyo kung hindi po kayo marunong, okay lang yan na pag-aaralan yan. Okay? Prospecting, natuturo din po yan. Ilang formula? Anong formula? Sai. Anong desisyon nyo? Perfect. Anong desisyon? Gusto nyo matuto? Mag-prospecting. Maghanap ng tao magaling. Maghahanap ng taong magaling sa prospecting. Kaya action, blah 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 blah. Clear? Yes. Sunod, mag-closing. Yung leadership, huwag nyo naman masyado problemahin po. Isa pang tip, huwag nyo problemahin yung hindi nyo pa problema. Sayang ng energy. May nagtanong, atay, paano mag-handle ng pera? May pera ka? Wala. Huwag mo muna pag-aralan na. Pag-aralan mo muna paano kumita ng pera. Mag-aaral mo naman nakita mo ba sa leadership, wala nang downline eh. Nagilan mo yan. Pinagluloko mo sarili mo, pag-aralan mo muna paano magka-downline. Kasi sayang po ng energy. Ang success para po siyang hiking. Magdadala ka ba ng rep sa hiking? O ba't hindi ka magdadala? Yan, bigat. Isa pa, walang saksakan doon. At ang point ko, pag mag-hiking ka, aalamin mo ilang araw, ano yung kailangan kong dalhin, yung pinaka-importante yun lang. Ang success, ganun din po. Hindi mo kailangan bitbitin lahat. Yung mga sama mo ng loob, let go mo na yan. Yung mga tingin mo sa sarili mong hindi ka magaling, let go mo na yan. Lahat, di ba? Tayo, magjo-joke po ako sa inyo. May isa pong kwento. Okay. May napakagaling na speaker. Sa sobrang galing niya, nag-joke siya. Yung joke niya, nagtawanan lahat ng tao. Yung tawanan na masakit talaga sa tiyan, tawanan sila. Nag-joke ulit yung speaker. Diba nag-joke siya nung una? Nag-joke siya ulit pangalawa. Kaya lang yung joke niya nung pangalawa, yun din yung joke niya nung una. Inulit na lang yung kwento. Anong reaction ng crowd? May tumawa, may naguguluhan, may hindi na. Pangatlo, pang-apat, pang-limang joke, inulit-ulit niya. Anong reaction ng pang-limang beses yung inulit yung joke? Ganyan na ganyan ang reaction. Wala na nagtawanan. Sabi ko, congratulations! You learned the greatest lesson in your life right now. Sabi ko, lulong itong ano lesson? Sabi ng speaker, bakit hindi nyo kayang pagtawanan ng paulit-ulit ang iisang joke pero nagagawa nyong iyakan ng paulit-ulit ang iisang problema? 10 years ago ka, yung na-heartbroken ka, hanggang ngayon umiiyak ka pa. Yung downline mo, last year ka ba iniwan, hanggang ngayon nalulungkot ka pa. Ano ang point doon? Kung hindi na natin kayang pagtawanan ng paulit-ulit yung joke, sana huwag din natin iyakan ng paulit-ulit yung problema. Life goes on. Sabi nga nila, sa Amor Fati na, we need to understand, hindi mo masasabing nag-enjoy ka sa life kung hindi mo na-appreciate yung pain. Lolokohin mo tayo. Bibitray ka, mali-disappoint ka, iiyak ka, kasi yan ang life. Therefore, hindi mo mai-enjoy ang life kung iiwasan mo yan. Habang nag-present ka, mare-reject ka. May mga ngakong sasali na hindi tutuloy. May mga downline ka na magsasabi, magsasama tayo hanggang dulo. Sila yung unang
mawawala. Parte yan yung pagdadaanan natin sa buhay. Kaya hindi natin maintindihan na everything happens for a reason. Okay? Kaya dito, simulan niyo muna kumita ng 100,000. After nun, kami na lang po magpapatawag sa inyo, magkakaroon po kayo ng mga special training pa para sa inyo. Kaya huwag niyo munang problemahin ang leadership, duplication. Dito ka muna matapos sa closing. Ang dalhin lang yung kailangan. Okay? Itong SOCMED naman po, I'm sure alam niyo na rin ito. Ang pinaka-importante dito, mag-post lang po kayo, mag-post everyday. Pwedeng pang tungkol sa business, pwedeng tungkol naman sa lifestyle, or tungkol sa kahit makisabay ka sa gulo ng gobyerno, okay lang din po ang importante ng engagement. Isipin niyo ang social media niyo parang tindahan. Pag nasa Ascendra na po kayo, hindi niyo na po personal na buhay ang Facebook niyo, negosyo niyo na po yan. Kaya dapat ang posting niyo dyan, nag-i-enjoy ang mga tao, balik-balikan ka. Kaya dapat ang posting mo iba-iba. May business, may product, may lifestyle, may pamilya, may single, may gulo, may chismis, may lahat daanan mo. Para yung mga iba-ibang tao, pag nalike ka kasi, normally lagi ka nalang makikita. Kaya pag na-timing, nag-post ng aso, yung nag-like tungkol sa aso, kasunod mong pinupost na tungkol sa business, makikita niyo lahat ng pinupost mo. Kaya importante po ang posting yung iba-iba. Clear po ba tayo? Okay. Your income will really exceed your skill level. Kung magkano kinikita mo ngayon, deserve mo yan. Kung gusto nyo baguhin yan, ayusin mo ang skill mo. Ha? Walang ibang magpapabago ng income mo, ikaw. Ang dasal, nakakatulong yan, pero kailangan mo pa rin po ng action. Huwag nyo pong iasa lahat sa taas. Binigyan ka nga ng paa, binigyan ka ng kamay, tapos lahat pa dinadasal mo. Diba? Parang sabi mo, ang pinaka natatawa ko, yung may mga taong nagdadasal ng ganito. Lord, sana magising ako bukas ng maaga kasi may gagawin ako. Kung pwede lang bumaba siguro si Lord, ginatawagan ka na. May alarm clock na. Siya po utusan mo para gisingin ka. Ano ang point ko? Yung kaya mong gawin, huwag mo nang iasa sa kanya. Ang dami na nang iniisip. Diba? Ang kaya makulit na nagkasakit ka, biglang sisisihin mo siya, siya siguro may dish. Ikaw naman yung lamon ng kung ano-ano. Diba? Always remember this. Be responsible kung ano nangyayari sa atin. Clear po ba? And ito na po. The power of consistency. Motivation is, ito pong dinidiscuss ko sa inyo. Ngayon, fire up kayo. Pero hindi ko sure, baka pag-uwi nyo mami sa bahay nyo, wala na rin excitement mo. Ang pinaka-importante sa lahat, discipline. Pag sinabing discipline, you need to do it. Gusto nyo man o hindi. Kaya, nasa sa inyo, ilan ba ang kaya yung non-negotiable? Ilan ba ang kaya mong kausap isang araw? Ha? Standard 3. Pwede mo bang gawin siya kahit wala ka sa mood? Pwede. Pwede mo ba siyang gawin kahit mag-delete kayo ng boyfriend mo? After na ano? After ng date. Okay. Paano kung yung date nyo natapos alas 12 ng gabi? Hindi ko double naman yung kinakausap. Kaya, Kumakausap naman kayo madaling araw, di lumagpas ka ng isang araw na yun. Diba? Ang point ko, pag sinabing non-negotiable, isang mag-delete kayo, mag-present mo muna ng tatlo bago kayo mag-date. At least wala ka nang naisip. Paano kung 2 days ka na mag-delete, ayaw namin may store ko. The days before, kumausap ka na ng mga shop. Para meron doon pahinga na 2 days. In short, ang importante, nagagawa. Hanggang matawid niyo po na maging program. Sa una, kailangan kayo maging aware. Kaya doon importante na meron kayong mentor. Magpasalamat po kayo pag ang mentor niyo pinapagalitan kayo. Kasi ibig sabihin, love nila kayo. Kasi, mahirap po magpagalit ng tao. Mahirap magsabi ng mali ng tao. Ikaw, ilang beses mo na nakita may tinga yung kaibigan mo, hindi mo nga masabi. Ngumiti, andyan yung tinga ikaw. Sasabihin ko ba, uy? Sasabihin ko ba, uy? Ang hirap kasi, love mo siya eh. Sa sobrang love mo, hindi mo masabi yung gusto mo. Kaya it takes a lot of love para sabihin sa'yo ng isang tao yung mali mo. Kaya ako nakaano ko niya ng reason na example, may muta. Nakita ko may muta yung kasama ko. So, ganito ako. Tingnan mo naman ako, may muta ako. Wala naman bakit. Buti ka pa, meron. At least nasabi ko sa kanya, a nice way. Tama na lang. Okay. Now, kayo na po bahala kung ano
gusto nyo kausap araw-araw, ilang recruit, ilang content per day, basta importante maging consistent kayo. Kasi pag naging consistent kayo, wala kayo po. Ang isang araw na kausap, 365 nakausap na yan. Sa isang taon. Ang pag-compound po, ito i-clear ko. Both positive and negative po. Yung pahinga mo ng isang araw, naging 2 araw, naging 3 araw, naging 1 linggo. Kaya dapat maging consistent kayo ng productive. Okay? Sunod, success is not an event, it's a habit repeated daily. Lagi ko itong sinasabi sa inyo, ako naging parang oxygen ko na po ang networking. Hindi po kompleto ang buhay ko pag wala akong kausap. Hindi po kompleto ang buhay ko pag wala akong minamotivate, wala akong ini-entertain. Ganun po ako nagsimula ng network. Actually, I work Monday to Sunday nung nagsisimula pa ako sa pag-network. Kasi nga, single naman ako that time. Tapos, nag-enjoy ako sa network. Kasi hindi mag-enjoy na namamasyal ka lang, kumakausap ka ng tao. Kaya, na-enjoy ko po siya ng sobra. And dito na po tayo, magtatapos. The future version of you. Sino ka? 3 years from now. Na-excite po ba kayo? 3 years from now. What if, nandiyan na sa baba, nakapark yung sasakyan mo? What if, nakatira ka na sa bahay, puso mo? What if, 3 years from now, wala ka nang utang? What if, 3 years from now, nabibili mo na yung mga gusto mo? Hindi ko masasagot kung anong meron sa 3 years from now kasi kayo gumagawa. Pero ito naman, ano kaya mangyayari pag walang binago ka sa buhay mo? Sino ka naman ulit bukas? Sino ka naman ulit next day? Sino ka naman ulit next year? Kung problema mo pera ngayon, kung wala kang gagawin pagbabago, next year, pera pa rin ang problema. Kaya sana, kung magkakaroon man ng problema, sana nagre-reklamo ka na after paggamit ng office, hindi na ako makagamit kasi ang daming gumagamit. Sana ang problema mo apply, hindi na magkasya. Yung sasakyan sa garahe namin, magdagdag na kaya ako ng bahay. Kaya masarap ko mga ganun ang problema mo. And, eto tanong ko sa inyo. Paano kayo mangangarap? Or ano ang magiging pangarap mo ngayon kung alam nyo lahat ng pangarap nyo makukuha nyo? Kasi kaya katakot mangarap kasi may doubt ka sa sarili mo. Tanggalin natin ang doubt. Tanggalin natin, wala ka, bata ka, may asawa ka, may anak ka. Tanggalin natin lahat. Ano ang pangarap na gusto mo? Pag nag-commit ka ng sobra, 3 years from now, ibang-iba na buhay mo. Ma-excite ka kaya araw-araw. Now, lagi ko pong sinasabi, if you're not going to change, your life will never change. Right now, hopefully, maging bagong version mo na ang makita natin dito paglabas ng seminar room na to. Ito yung version na ma-excite ka sa 3 years na mangyayari sa'yo starting today, 2026, 27, 28, 29. Network marketing icon, June K, 90s hanggang 2000. After June K, siyang icon. Pag sinabing networking ng Pilipinas, June K na yun. After June K, sa awa at sa dadaan ng sipag, ang nasa harapan niyo po ang sumunod na icon. This is a valid, pwede niyo itong itanong kahit saan. Wala pong iba na umingay ng pangalan sa industry ng network marketing kung hindi ako po yun. My question is, tapos na po ako sa pagiging distributor. Bakante na po yung slot ng icon ng industriya. Wala pang lumalabas sa mga iba't ibang company. Front row, meron tayong Mark. Sa una, hindi ko na alam kung sino top earner nila. Sa IAM, nandiyan sila Shirley. Halos magkaka-level, pero yung pinaka-top-top, wala pa po yun. Kasi upuan ko yun. Now, hindi na po ang distributor. Bakante na po yung slot na yun. Sino ang papalit na magiging icon ng industriya ng network marketing sa Pilipinas? Hindi ko po alam kung nandito ba sa harapan. Hindi ko rin alam kung sa Ascent pa manggagaling o sa iba-ibang kumpanya pa manggagaling. Hindi ko po
The decision is nasa sa inyo po. Yes. And I'm very excited. It will be my privilege. Siyempre na makita kung sino yung susunod at papalit sa upuan mo. And siyempre, mas masarap kung manggagaling sa Ascendra ang mga We will always be there. We're so young. 43 years old pa lang po ako. Makikisabayan po ako ng sipag, makikisabayan po ako sa inyo ng trabaho. Kasi ang goal natin sa Ascendra, parang kami Mr. Sir Georgian sa cum laude sa school, gusto niya lagi nag-excel. Ako din naman yung tipong tao na ayaw ko nang hindi napapansin at hindi pumuputok kung ano man ginagawa. Pinag-combine niyo pa kami nila Sir Miko at nila Ses. Kaya imagine yun lang ano ang mangyayari sa Ascendra. Kaya sa akin, isa lang ang gusto ko, kung may sumusunod na icon, saan dapat manggagaling? Saan dapat manggagaling? Sino kaya yun? Kaya nasa sa inyo po ang desisyon. Tapos na po tayo. Thank you guys. Enjoy the video.